Hello, hello! Kung napanood nyo yung mga previous vlogs ko ay about yun sa pagja-job hunting ko dito sa New Zealand. Na-mention ko din nga sa vlog ko na dati akong tumira sa West Auckland at nakahanap nga ako ng work sa South Auckland. So for this vlog ay ikukwento ko sa inyo kung paano ako nag-relocate from West Auckland to South Auckland. Ano ba yung mga ginawa ko at paano ako nakahanap ng matitirahan. Nang sinabihan nga ako ng employer na pwede na daw akong mag-start sa Tuesday the following week, ay kaagad-agad nga ako nag-post sa Pinoy Yahoo group at naghanap nga ng matitirahan. Bale, sinabi ko nga sa post na naghahanap nga ako ng room for rent na malapit sa Auckland Airport. Kailangan kasi ang mahanap ko ay suburb na malapit sa Auckland Airport dahil hindi naman ako nagda-drive noon at wala pa rin naman akong sasakyan. At after ko nga mag-post ay madaming mga kababayan tayo ang nag-message sa akin at nagsabi nga na may mga room silang available for rent. At i-compare ko nga yung rate at saka yung location dahil hinahanap ko talaga yung sobrang malapit talaga sa workplace ko. Kailangan ko kasi yung malapit sa workplace para naman makatipid sa pera, pamasahe, dahil syempre kung mas malayo ay mas madami yung magagastos mo sa pamasahe. At syempre para makatipid din sa time sa pagpiprepare at biyahe. Ang nagmamay-ari pala ng room na available that time ay si Kuya Joel Justiniani. Tinanong ko din nga siya kung pwede bang masundo niya ako dito sa West Auckland dahil wala naman akong sasakyan. Actually, pwede naman talaga akong mag-take ng bus kaso nga hindi pa ako familiar sa lugar at ang dami ko ding gamit, baka mawala lang nga ako. Mabuti na lang ang shift sa work ni Kuya Joel that time ay pang afternoon shift, kaya naman ang sabi niya maaga daw sa Tuesday morning ay susunduin niya ako. Nakakatawa nga dahil lang hiram pa nga ako sa kanya ng $20 dahil hindi pa nga ako nakapag-withdraw sa ATM at kulang na nga yung pambayad ko sa renta sa dati kong tinitirhan. Tinanong nga muna ako ni Kuya Joel kung konti lang daw ba yung mga gamit ko dahil baka hindi magkasya sa sasakyan niya. Syempre ay hindi pa nga natapos yung favor na hiningi ko at nakiusap pa nga ako na kung pwedeng ihatid niya pa nga ako sa workplace ko on my first day of work. Bago pa lang kasi ako sa lugar kaya hindi pa ako familiar sa ruta ng bus mula bahay nila papunta ng workplace. Umuo na lang nga siya noon dahil sobrang kulit ko talaga. Sa ngayon nga ay kung naghahanap ka ng room for rent, madami ng mga Filipino Facebook page ang pwede kang mag-post at mag-inquire. Katulad nga ng Buhay Flatmates in New Zealand at saka yung Pinoy Auckland Rental Flats. Nung bago pa lang kasi ako dito ay yung Pinoy Yahoo group lang ang alam ko kaya dun lang ako nakapag-post ng inquiry. Paano naman pala kung kailangan mo mag-relocate at sobrang dami ng gamit mo at hindi kakasya sa sasakyan mo? Pag ganyan nga ay kailangan mong mag-hire ng mga movers or moving companies. Tutulungan ka nilang mag-load at mag-unload ng mga gamit mo. At yung iba ngang mga movers ay tutulungan ka pa nilang i-set up or install yung mga gamit mo sa bago mong titirahan. Katulad nga nung lumipat kami mula sa dati naming tinitirhan papunta dito sa bago naming tinitirhan ay nag-hire nga kami ng movers. Yung hinar nga naming company ay yung Marcus Furniture Mover. Ang maganda sa company na to ay nag-o-offer sila ng very cheap and affordable price sa pick-up and delivery ng mga gamit mo. Filipino-owned din nga siya at nakakatuwa dahil Bicolano din nga si Kabayan. Kaya sa mga kababayan natin na nagpaplanong lumipat ng bahay, ay i-hire nyo lang din nga ang Marcus Furniture Mover. Highly recommended ko talaga sila dahil sobrang maingat sila sa mga gamit. So I hope may natutunan kayo sa vlog natin today. See you again next time. Bye!